Sa pananaw ng Kristyanismo, malalaman ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng canon of Scripture o ang Biblia na kinikilala bilang kanyang inihayag na salita. Una, mahalagang pag-aralan at basahin ng Biblia dahil ito ang pangunahing paraan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban ayon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Ang kasulatan ay hiningahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Pangalawa, ang panalangin at paggabay ng Espiritu Santo ay mahalaga upang lubos na maunawaan ang plano ng Diyos. Sinasabi na kung may kakulangan sa karunungan, dapat itong hilingin sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Sa pamamagitan ng panalangin, mas lumalalim ang relasyon ng isang Kristiyano sa Diyos at natutulungan siyang maunawaan ang tamang direksyon sa buhay. Panghuli, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Sa John chapter 14 verse 15, sinasabi ni Jesus, "Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos." Pinapakita nito ang pagsunod sa kanyang katuruan ay isang mahalagang bahagi ng paglalakad sa plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pagsunod, maaaring malaman ng isang Kristiyano ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Isaiah chapter 40 verse 8 ay nagsasaad, "Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman." Ipinahayag ng talatang ito na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay panandalian lamang at nagbabago, tulad ng damo na natutuyo at mga bulaklak ang nalalanta. Ngunit taliwas dito, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at mananatiling magpakailanman. Ipinapaalala nito sa mga mananampalataya na dapat silang magtiwala at manalig sa salita ng Diyos, sapagkat ito ay hindi nawawala ng bisa o kabuluhan kahit gaano pa katagal ang lumipas. Maging matatag Maging matatag sa paniniwala na iningatan ng Diyos sa kanyang salita. Ayon sa Isaiah chapter 40 verse 8, "Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili." Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, pinatunayan ng Diyos na kanyang iniingatan ang ipinapahayag ang katotohanan upang gabayan ang kanyang bayan. Sa Mateo chapter 24 verse 35, sinasabi ni Jesus, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas." Dahil dito, makakatiyak tayo na anuman ang mangyari sa mundo, ang salita ng Diyos ay mananatiling totoo, buhay at makapangyarihan magpakailanman. Basahin ng Biblia at alamin ang puso ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang aklat ng kaalaman, kundi isang pagpapahayag ng kanyang kalooban, pag-ibig at plano para sa sangkatauhan. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, sinasabi na sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas, kaya alinmang tabak na may dalawang talim, ito'y tumatagos hanggang sa paghihiwalay nito ang kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at utak sa buto, at nakakatukoy ng mga iniisip at layunin ng puso. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, mas mauunawaan natin ang kanyang katangian, ang kanyang awa, katapatan at sa kabanalan. Kung nais nating tunay na makilala ang Diyos, dapat nating basahin at pagnilayan ang kanyang salita, sapagkat dito niya inahayag ang kanyang mga plano sa atin at ang kanyang puso sa atin.
pag-aralan ng salita ng Diyos araw-araw at ng may kasipagan. Ang Biblia ay ang gabay ng Diyos para sa ating buhay, kaya mahalagang pagnilayan ito ng may pagsisikap. At magtiyak tayong masusunod ang lahat na nasusulat dito, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pinapakita nito na ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala at tagumpay sa buhay.